Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Hallelujah. And bago po tayo mag-start, let's just have a short prayer. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, Father, for this wonderful day once again, O God, that we come here together, O God, na magkakasama-sama muli upang purihin ang iyong banal na pangalan at usapan ng iyong mga salita, O God. Hallelujah, hallelujah. We pray, O God, that your Holy Spirit works in our midst today, O God. And dinideclare na namin, Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan ng aming gagawin sa araw na ito. And Lord, may you open our hearts, our minds, our understanding, O God, para maintindihan namin lahat ng aming pag-uusapan sa umagang ito. Hallelujah. Ikaw lamang, Lord, ang malugod. Ikaw lamang ang mapapurihan sa araw na ito. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unang tanong po sa atin. Sino sa inyo ang may nakaraan? Amen! Lahat po tayo may nakaraan. Sino pong walang nakaraan dito? Meron po ba? Lahat naman tayo may nakaraan. Amen. So, we are living in the present time. Okay? Lahat po ng mga nangyari sa nagdaang dekada, nagdaang taon, nagdaang araw ng buhay natin, ay parte po yan ng ating nakaraan. Regardless kung maganda ba yung mga pangyayari na yon o hindi, parte po yan ng ating nakaraan. So whether we like it or not, lahat po tayo ay merong nakaraan. Okay? So may mga nakaraan po tayo na wini-wish natin na sana hindi nangyari. At may mga naging decision tayo and choices sa buhay na wini-wish natin sana hindi natin kinuha. And may mga pangyayari din sa buhay natin na gusto na lang natin ibaon sa limot. Na ayaw na nating maalala pa. Sino po ditong walang Facebook? Lahat tayo. Huwag mo sabihin, ay wala. Ay, merong mga walang Facebook. Pero nagme-messenger sila, wala lang silang Facebook. Okay. Si Meta, nagpapaalala ng mga memories natin, di po ba? Kahit na ayaw natin sana, ipinapaalala niya. Di ba? So, yung mga post natin ng mga nagdaang taon, pinapaalala yan ni Meta sa atin. Merong mga post na, and recently, parang nainganyo ako na mag-share ng mga memories na pinapalala sa akin ni Meta. Kasi yung, lalo-lalo akong mga picture na yon ay parang nire-reminisce mo yung nangyari nung mga panahon na yon. Ay, maganda yung nagawa namin nung panahon na to, maganda yung experience namin nito. Pero may mga post naman tayo, lalong-lalo yung mga emote natin pag pinapaalala ni Meta ngayon. Kasi nung pinost mo yon, iba yung pakiramdam mo, iba yung emotion mo, sa ngayon ay pinapaalala na sa'yo. Di ba minsan nahihiya na tayo, ay pinost ko pala to. So, parang ayaw na natin siyang maalala kasi hindi maganda yung nangyari nung mga time na yun. So parang minsan dinidelete na lang natin para hindi na ulit ipaalala sa mga susunod na taon. Amen? So sa ating Kristiyano, yung mga nangyari sa buhay natin bago pa natin nakilala ang Panginoon at sa ngayon nakilala na natin siya, yun na po ang tinatawag natin na testimony. Okay? Testimony. And ano nga ba yung testimony? Yun yung nagte-testify tayo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung gaano binago ng Panginoon ang buhay natin. Okay? This is 2 years and 3 months old post. Kung makikita pa natin yan, post po yun ni Pastor. Okay? Naalala niyo po dati, nung nagsabi siya na gumawa kayo ng testimony niyo, ipopost ko sa wall. Okay? Nagpasa naman tayo, di ba? Eh makikita niyo po dyan kung kaninong testimony yan. That is my testimony. Okay? At ang purpose pa kung bakit tayo nagbibigay ng testimony, para, diba, ipakita sa mga tao, ipaalam sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin, kung paano tayo trina-transform ng Panginoon. Okay? And yung title po ng testimony na yan ay Lost and Found. And that inspired our title for this morning. That's the title of our message this morning. And I chose this title because it has something to do with my testimony. Hindi natin ito babasahin kasi mahaba siya. Abot tayo alas 3, may communion pa tayo. Pero mamaya dadaanan natin siya. Okay? So, ang alamin na po ang title ng ating mensahe, Lost and Found. At ang ating verse po ay matatagpuan sa Ephesians 2 verses 1 to 5. Pero bago po natin puntahan yung verse natin, pangalawang tanong, sino po sa inyo ang nawala, ngunit nahanap? Or meron kayong nawala, pero nahanap niyo siya?
If so, ano ang pakiramdam nung nahanap kayo? Or ano ang pakiramdam nung nahanap nyo yung nawawala sa inyo? Masaya, of course. Wala naman siguro umiyak, maguluhol sa lungkot nung nahanap niya yung kanyang hinahanap, di ba? Of course, masaya tayo lahat nung nahanap tayo or nahanap natin yung hinahanap natin. Okay? So, may mga parable po sa Bible na tinutukoy po about sa lost and found. Katulad po ng parable, di ba sa mga DMM natin, kadalasan mga parables naman yung pinapag-usapan natin, di ba? So, parable of the lost sheep. Imagine yung shepherd na mayroong 100 na tupa. Diba? Nawawala yung isa. Kung sa atin siguro yun, lalo na kung hindi mo na mahanap, marami pa naman ako, may 99 pa naman, ayaw mo na yung isa. Pero yung shepherd na yun, iniwan niya yung 99, hinanap niya yung isa. Diba? At nung nahanap niya, masaya siya, of course. Also, the parable of the lost coin. Diba yung babae, meron siyang 10 coins. Nawala yung isa. Gusto niyang mahanap yun, nagsindi siya ng lampara, hinalugpog niya yung buong bahay, nilinis niya yung buong bahay hanggang sa mahanap niya yung coin na nawawala. And nung mahanap niya, tinawag niya yung kanyang mga friends, nag-celebrate sila. Ganon siya kasaya, okay? Ganon din sa ating, ang Panginoon. Ganon din ang Panginoon na kahit na isang makasalanan, isa lamang na kaluluwa ang magbalik loob sa Kanya, magtitiwang ang mga anghel sa langit. Amen! At sa ating verse po, sabi dyan, As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. This passage po, it talks about our spiritual journey from spiritual death. O itong passage po na ito, tinutukoy niya yung spiritual journey natin. Mula sa ating pagkamatay spiritually, or yung pagkahiwalay natin sa Panginoon, hanggang sa pagkabuhay nating muli, or yung pagkakaroon muli natin ng relasyon sa ating Panginoon. And this also reminds us of our past. And yung kung paano tayo binago ng Panginoon, at kung paano tayo mamuhay ngayon na. Okay? Considering this transformation. At ang ating goal po sa umagang ito ay makita natin yung kung paano tayo transform ng Panginoon. Paano transform ng Panginoon ang buhay natin. Okay, mula nung nakaraan, mula nung mga nagdaang taon ng buhay natin hanggang sa ngayon. At makita natin na, and ma-realize natin, and ma-acknowledge natin na minsan tayo ay nawala. Ngunit tayo ngayon ay nahanap ng ating Panginoon. Amen! Are you ready? Amen! Sino ba ako noon at ngayon na kay Kristo na ako? Natanggap ko ng Panginoon sa buhay ko. Who was I before and now that I am in Christ Jesus? Number 1, I was dead spiritually. Ganon ako dati at ganon ka rin dati. Okay? Tayong mga tao, meron tayong both body at soul. Diba? Meron tayong katawan, physical na body, at meron tayong kaluluwa or spirit. At kapag tayo ay buhay tayo physically, pero patay ang ating spiritual life. Okay? And to be spiritually dead means to be insensible. Yung wala tayong pakiramdam, wala tayong pakialam sa mga bagay patungkol sa ating Panginoon. At kailangan nating maunawaan yung spiritually dead kasi tayo ay ipinanganak na patay spiritually. Okay? Paano ba yung namatay? Na ipinanganak tayo na patay spiritually dahil sa kasalanan. At alam naman po natin na namana natin yung pagiging likas na makasalanan sa ating mga magulang. Diba? Nung namatay si Alan and Eva, the death sentence was pronounced. Diba? Nagkaroon na tayo ng kahit sa napupunan ka pa lang, kakapanganak mo pa lang, wala ka pang alang ginagawa, pero ikaw makasalanan ka na. Likas ka ng makasalanan. At yung kapag spiritually dead ka, hindi ibig sabihin na hindi na gumagana yung mga hindi na gumagana yung pangunawa mo, yung
affection mo or will mo, gumagana pa rin, okay? Our minds, our emotions, and wills is still functioning. They are still functioning, but they are cut off from the life of God. Okay? And punta na tayo sa ating verse, sabi po dyan, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ano nga ba yung transgression? Ito yung pag-disobey natin sa Panginoon. Sa ibang version po ng Bible, ginamit po nila yung word na trespass. Di ba kung trespass, di ba may mga lugar na nakita no trespassing. So bawal ka doon pumasok. So kapag nag-trespass ka, pumasok ka doon sa lugar na hindi mo dapat pasukin. Di ba? And when we transgress, ginagawa natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Okay? And sin, on the other hand, ito daw po yung when we miss the mark or kapag raw na-miss yung natin, yung target natin. Kung na-miss yung target natin. Narinig niyo ba yung word na Narinig niyo ba yung word na hamartia? First time ko lang din ito marinig. H-A-M-A-R-T-I-A. First time ko rin siyang nabasa nung nalaman nung nagbabasa ako. Ito daw ay old word na ginagamit ng mga archers. Di ba yung mga nagpapana? Kapag daw, di ba nagpapana silang ganyan, na-miss nila yung target nila, hindi nila na-hit, tinatawag nila yun, hamartia. Okay? And, ibig po sabihin nun na yung mistake na ginawa na nag-focus to someone ng pagka-fail or pagka-destroy. Yun ang ibig sabihin nun. And tayo, ano ba yung supposed to be na target na i-aim din natin? Tulad ng mga archers. Ano ba yung dapat na i-aim natin? We are supposed to be holy because God is holy. But every time na we sin, every time na magkasala tayo, nami-miss natin yung target natin. Okay? Nami-miss natin yung mark, and then dahil doon, nag-fail tayo para ma-reach, maabot ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi po dyan, dead in transgression and sins. Bago po nabalik ang ating relasyon sa ating Panginoon, tayo ay nahiwalay sa Kanya, di ba? Dahil ngayon sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating pagiging likas sa mga kasalanan at hindi natin pagsunod sa Kanyang mga pautusan. Ganito tayo, dati namumuhay nung tayo pa ay sumusunod, okay? Namumuhay sa makamundong gawain as sa impluensya ni Satanas. Yung sabi po dyan na the ruler of the kingdom of the air, si Satanas po ang tinutukoy dyan. At dahil dyan sa ating sinful nature, tayo po ay nararapat na makatanggap ng kaparusahan. In Titus 3, verse 3, it says, "For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another." Tayo rin mismo ay minsan na naging hangal. Okay? Hindi tayo masunurin, naligaw tayo ng landas, napariwara tayo. At naging alipin tayo ng makamundong gawain at damdamin. Naghari sa atin ang masasamang hangarin at pagkainggit. Yan ang sinasabi dyan. Tayo daw ay, di ba yung nagagalit tayo, dahil nga sa, di ba yung mga pakiramdam natin, hindi nga makajos yung mga damdamin natin. Tayo ay nagagalit sa ibang tao, sila din ay nagagalit sa atin. So, ganyan ang ginagawa ng mga tao na dead spiritually. And real talk, di ba? Tayo mga Kristiyano, we call ourselves Christians, di ba? Pero hindi natin maikakaila minsan na tayo ay naghihingalo na spiritually. Kasi tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. Pero minsan bumabalik pa rin tayo sa dati. So here are some mga ibang mga bagay para malaman mo na ikaw o ako ay naghihingalo na spiritually kahit na tayo ay Kristiyano. The salvation, the story of the cross no longer moves you. Wala nang epekto sa atin yung kwento ng salvation, ng cross.
Di ba? Hindi na natin inaalala na ang salvation natin ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, you have left your first love. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commands. Pero ang ginagawa natin, hindi natin sinusunod ang kanyang mga commands. Okay? And the church services for you. Nandito ka nga physically, pero yung isip mo, nandun na sa central, nandun na sa dagat, or ano kakainin mo mamaya? Manok. So, nandito ka physically, pero yung isip mo, nabuboring ka na, tagal-tagal naman. Dalawang oras na nga lang, parang yung kwet natin, ano na, parang gusto nang umalis. So, naboboring na tayo sa service. You have no interest in saving souls. Tayo Kristiyano dito, di ba, unang-unang target natin na i-evangelize yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Kasi di ba, ang pangit naman pag tayo Kristiyano, pero yung pamilya natin naghihingalo, patay sila spiritually. So, kapag tayo umuuwi, number one, dapat na priority natin, number one na mission natin, yung i-evangelize yung pamilya natin. Diba? Kasi nakakatakot na tayo mapapasok sa heaven pero sumapunta sa hell. And worldly things attract you more than spiritual things. Mas na-attract tayo sa pakikipagbardagulan, na-attract tayo sa pakikipag-away sa Facebook dahil sa politika. Instead na mag-post tayo ng i-proclaim natin yung salita ng Panginoon na yun dapat ang kailangan ng mundo ngayon ng Pilipinas lalo. Pero hindi na nakikita yung pagiging Kristiyano natin, hindi na nakikita yung pagiging ilaw at asin natin dahil tayo mismo nakikisali sa mga away-away sa Facebook. Eh, yung mga friends mo na alam nila na Kristiyano ka, akala ko ba Kristiyano to? Diba? So, nakaka-defile tayo ng mga tao sa paligid natin kapag na ginagawa natin. Amen? Yes. You are fooling yourself. Sabi na Panginoon, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Nabablind tayo ng katotohanan. And by failing to do what you know you should do. Diba, sabi na, ignorance of the law excuses no one. So kahit na, it applies to sa gobyerno o sa law ng Panginoon. So kahit na hindi mo alam yung law, kung ginawa mo siya, mapapanish ka pa rin. Hindi ka pa rin excuse doon. Mas lalo ka nang magkakasala kung alam mo naman siya pero ginagawa mo siya. Diba? So dapat kung alam mo na hindi maganda, wag mo na natin gawin. And frequent absences at worship services. Every Sunday, iba-ibang rason mo kay leader na hindi ka makapag-service dahil ganito, ganyan. Leader, hindi mo na mag-service kasi ganito. Next Sunday na naman, iba na namang reason mo. And no participation in the work of the church. So, hindi tayo nakikipag-participate sa gawain ng church. Sabi po ni Elizabeth Kubler-Ross. Ito po ay isa siyang Swiss-American psychiatrist na pioneer siya ng near-death studies. Author siya ng internationally best-selling book na On Death and Dying. Tinutukoy niya dito yung theory ng 5 stages of grief. Sabi niya, it is not the end of the physical body that should worry us. Rather, our concern must be to live while we are alive, to release our inner self from the spiritual death that comes with leaving behind a facade designed to conform the external definitions of who and what we are. Marami pa rin po sa atin takot mamatay. Sino na pong handang mamatay? Amen. Lalong-lalo na kapag ka hindi ka ready spiritually. Kasi baka mapunta tayo sa hell, di ba? So, nag-worry tayo na baka mamatay na ako ngayon, tapos hindi pa ako ready spiritually, mapupunta lang ako sa hell. Pero sabi po ni Elizabeth Kubler-Ross, sabi niya, instead po daw po na ipag-alala natin ang katapusan ng ating physical na pangangatawan, alalahanin natin kung paano tayo mamuhay habang tayo ay nabubuhay. Yes. Kasi, di ba, i-release doon natin yung sarili natin kasi minsan tayo ay namumuhay na hindi natin totoong sarili. Parang, namumuhay tayo dahil lamang yun ang kagustuhan ng mundo.
hindi na yung totoong pagkatao natin, binibase natin yung pamumuhay natin sa expectation ng iba. And yun na focus po yun ng spiritual death. Kasi nga, nadidisconnect tayo sa sarili natin, sa totoo nating sarili, nadidisconnect tayo sa passion natin at sa desire natin. So let's take charge of our lives and live authentically. Mamuhay tayo na authentic and let's focus on personal growth and spiritual well-being. Ako po ay lumaki na yung pamilya namin active sa dating pananampalataya. So when I say active, yung magulang ko, meron din silang parang part sa sa church, meron silang ginagawa. And then alam ko naman, siyempre parang memoryado ko na nga yung lahat ng sinasabi ng pari. 'Di ba? Kasi binabasa na naman 'yun. Mali pa lamang sa gospel, 'di ba? Minsan nag-share lang ng gospel. Yun na yung ibig every Sunday. Pero yung ibang sinasabi niya, parang memoryado ko na yun eh. And alam ko naman si Jesus. Kilala ko siya. And I know na namatay siya, and then nabuhay siya 3 days after. Pero hindi ko alam kung bakit siya namatay at bakit siya muling nabuhay. So hanggang doon lang yung alam ko lang na namatay at nabuhay siya. So hindi na na-expand yung knowledge ko about kung sino ang Panginoon. Napasok ako sa Christian church. First napasok ko sa Christian church dahil sa isang post. Dati kasi mahilig ako, gusto ko panoorin yung Wow, yung programa ni Willie Revillame. Di ba maganda kasi lalo na yung may segment na may mga contestant. Nakakatuwa kaya yun. Tapos, meron kasi isang contestant sabi niya, wala ka bang perang pantoma? Alam niyo yung toma? Kung hindi niyo alam, huwag nang alamin. Wala ka bang perang pantoma? Sabi niya. Huwag kang mag-alala, madali lang yan. Ibenta mo yung mga plastic mong kaibigan at makipag-inuman kasama ang mga tunay mong kaibigan. Tawang-tawa ako doon. Tawang-tawa ako. Hindi ko alam bakit. Pinost ko siya sa Facebook. Bago pa lang Facebook noon. Yun pala yung bago na ng Facebook. Kasi, tapos, tawang-tawa ako. Pinost ko siya. Tapos tumawag yung tita ko na nasa Australia siya nung time na yun. Tumawag siya. Sabi, ano ba yung pinagpo-post mo? Sabi niya, anong post? Yung kakapost ko lang sa Facebook. Sabi, ano lang yung tita, narinig ko lang kasi yan napanood ko lang kasi yan sa Wawawi, sabi ko. O ano nung pinapanood mo? Sabi niya, alam mo bang hindi nakakatuwa yung ganyang post? Kristiyano yung tita ko. Born again Christian siya. Dinilit ko na lang. Dinilit ko na lang para matapos na sige, dinilit ko na lang. After a few days, tumawag ulit siya. Sa Sunday, pupunta kayo dito sa church na ito. Sabi niya. Ay, sabi ko, baka ito ata yung church na matagal. Ito yung naghahali-haliluya sila. Sabi ko, matagal silang mag-church dito. Dahil mo yung mga pinsan mo. Di pumunta kami. Sige, punta tayo. Sabi ko, pumunta kami. Kinagabihan ng Sunday, tumawag siya ulit. O, anong napag-aralan niyo sa church? Sabi ko, patay. Inaantok man naman ako. Pag ganong matagal na sabi, inaantok talaga ako. Magsasalita. First na word pa lang nung magsasalita, sarap, inaantok na ako. Inalala ko na lang kung ano ba yung mga naalala ko na sinabi niya. Nung pastor, nung time na yun. Sinabi ko. And ganun na nangyari every Sunday tumatawag siya. So sabi ko, hindi ako pwedeng antukin sa service. Kasi tatawag yung tita ko, magtatanong. Kailangan kong gising na gising ako. Hindi pa man din tinatawag yung iba kong pinsan. Kasi ako lang tinatawagan. Tapos pag ipapasagot ko sa kanila, ayaw nila, mag-isang takbuhan sila. Di wala akong choice, kailangan kong makinig. And nagdaan ng mga taon. Nag-graduate ako ng college, pumunta akong Baguio. Doon ako nag-work. Ito na naman. Alam na mga taga-norte yan, pag sa Baguio sabihin mo, ang daming temptation dyan. Mga impluensya ng kaibigan, mga katrabaho. After ng work, pupunta kami bar. Nag-iinuman. Umuwi akong lasing. Lasing ako minsan umuwi. Na-try ko pa na akyatin yung gate ng bahay. Nandun kasi ako sa bahay ng pinsan ko. Na-try ko pa akyatin ng gate. Kasi madaling araw na ako umuwi, napagsarhan na ako ng gate. Akala nila, tulog ako. Ano pala, hindi pa ako nakaka-uwi. So, gano'n yung mga, alam mo yun, yung mga influensya ng kaibigan, mga kadadala ka rin, natatangay ka rin. So, nangyari yung gano'n na madalas na gano'n kami. And then, pumunta akong Qatar, nag-work ako sa Qatar. It became worse. Naging worse yung naging situation ko na nandun ako. Hindi worse sa trabaho, kasi okay naman yung work ko. Pero ako, spiritual. Meron naman akong church na pinupuntahan doon, pero
Ganun din, nag-reason out lang ako, minsan hindi ko day off, sabi ko, pero iba yung pinupuntahan ko, may mga iba akong agenda. So, I can say na I was really dead spiritually nung nandun ako sa Qatar. Nasabi ko talaga na pag naalala ko parang gusto ko sana na, yung wini-wish ko, nasabi ko kanina sana hindi nangyari. Sana yung mga decision na hindi ko ginawa sa buhay. So, naging worse talaga nung nandun ako. And, thankfully, because God has not left me in this state of spiritual death. Hindi niya ako iniwan ng mga panahon na yon. Because, hindi ako iniwan ng Panginoon dahil I was loved by Him unconditionally. Amen. So, patay man ako spiritually, pero minahal ako ng Panginoon. Hindi niya ako iniwan. Dahil mahal niya ako, minahal niya ako unconditionally. Sabi po sa ating verse 4 to 5a. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Sabi diyan, because of His great love, hindi because of our great love. Dahil sa pagmamahal yun ng Panginoon. Okay? Rich in mercy. Sabi niya, God's love is related to His mercy. Ano ba yung mercy? Kapag yung tao na sa position ay nagde-decide siya na hindi ibigay sa iyo yung deserve mo. Wini-withhold niya yung deserve natin na punishment. At ano nga ba yung deserve natin? Diba? Sabi ni Paul kanina doon sa previous verse natin, we deserve God's wrath because we have transgressed and sinned against Him. Nandun tayo sa state na we were in a desperate and hopeless situation before God. But instead of showing that wrath to us, instead na, di ba, yung ipakita ng Panginoon yung galit niya sa atin, God shows mercy, compassion, and pity to us. Pinakita ng Panginoon yung mercy niya sa atin, yung kinaawaan tayo ng Panginoon. And sabi niya dyan, made alive with Christ. Ibig po sabihin nito na He changed us for the better at the core of our being. He changed our status, binigyan niya tayo ng bagong identity, dinala niya tayo sa bagong mundo, sa bagong realidad ng buhay. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. He made us alive. Paano? Bumangon ba yung mga namatay mula sa kanilang libingan? Alam na natin ang nangyari. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at namatay, pinagbayaran ng ating mga kasalanan. Para tayo ay maligtas. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. In 1 John 4, verses 9 to 10, it says, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Kapag po magduda tayo sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, alalahanin natin ang verse na ito. Kasi ang pagmamahal po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Pinili po ng Panginoon na mahalin tayo at ipadala sa mundo ang kanyang anak. Wala tayong parte doon, wala tayong ginawa. Wala tayong ginawa para suklian yung ginawa sa atin ng Panginoon na yun. Na kahit na yung buong mundo ay na-lost na sa kasalanan, God chose to save us. And patuloy niya tayong mamahalin. Patuloy tayong mamahalin ng Panginoon. Kahit natatalikuran natin yan, patuloy tayong mamahalin. Yung pagmamahal niya, constant yan. At hindi yan nagbabago. At nandyan lang ang pagmamahal ng ating Panginoon. In Romans 5:8, it says, "But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, God died for us." So, ganun din yun. Na, hindi naman sinabi ng Panginoon na magpakabait ka muna anak bago kita i-save. Hindi. Patay tayo sa kasalanan, kaya tayo niligtas ng Panginoon. Habang tayo ay nagkakasala, niligtas niya tayo. Amen. So, balik tayo sa aking testimony. Di ba sabi ko kanina, nung lumipat ako ng Qatar, naging worse yung situation ko spiritually. So, sabi ko nga kanina na I can say na I was really dead spiritually, ng mga panahon na yun. Pero sabi ko nga, yung Panginoon, hindi niya ako iniwan, hindi niya hinayaan na maging ganun na lang ako kasi mahal niya ako unconditionally. And tinanggal niya ako sa Qatar. And wala sa Hong Kong din, never din na pumasok sa isip ko ang Hong Kong na puntahan.
Ang dami kong bansa na gustong puntahan, pero ang Hong Kong wala sa listahan. Pero kapag kasi ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin, hindi natin ina-expect yung mga gagawin niya. Kung hindi naka-align yung purpose natin sa purpose niya. So, bago ko pumunta dito, nung napag-decide na ako na makapunta ng Hong Kong, sabi ko, pero pumunta ako dito sa ibang reason naman, hindi para magtagal sa Hong Kong. Pero alam mo, tignan mo naman, mag-6 years na ako sa Hong Kong eh. Sabi ng Panginoon, diyan ka sa Hong Kong. Huwag kang aalis dyan sa Hong Kong. Sabi ko, kaya kung hindi nakaalan yung gusto rin sa gustong Panginoon, hindi yan siya mangyayari. Bago ako pumunta dito, fresh, pa lang yung pastor, yung kapatid ko, kakatapos lang niya sa pastoral, sa school. Sabi ko, gusto ko na may mapuntang church pagdating ko doon. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, gagawa si Lord ng paraan. Mayroong kang mahaharap na church doon. Fast forward, paglabag ko ng airport, mayroong namimigay ng SIM at tinapay. Sabi ko, ang bait naman ni Kuya. After a few days, may nag-text sa akin. Ako si Pastor pala, yung tinawag kong Kuya. I am a fruit of airport ministry. Our airport ministry po. Isa ako sa bunga ng airport ministry. Okay? From my very first day off, nandito na ako sa church. And, ayun, dumating ako dito. Alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Like, alam niyo kung saan ka dadalhin. Iniisip ko nga kung kaya hindi ako napunta dito sa church. Kung kaya hindi ako napunta sa Lifeway. Siguro may mga iba naman, di ba, pastor na pastorness, di ba, sa airport na may mga airport ministry din sila. So sabi ko, siguro may iba akong siya napuntahan or baka wala akong napuntahan. Paano kaya kung wala? Saan kaya ako ngayon pupulutin? Saan kaya ako ngayon? Nakatayo kaya ako dito sa harapan ngayon ng pulpitong ito? Saka nasa central ako. Kaya ako naghanap ng church kasi nakikita ko yung mga kababayan ko, nabi kong kababayan dito, nakikita ko kasi mga post nila nung wala pa ako na ako. Mga nag-inuman somewhere, mga nagsasayaw-sayaw, nag-video. Okay, sabi ko parang ayoko naman yun. Kaya gusto ko na makahanap ng church. And ayun nga, kasi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko, so nandito ako. So kung ang Panginoon may plano sa buhay natin, gagawin niya. Kahit na hindi akma sa mga gusto natin na gawin. Kasi siya ang nagpaplano ng buhay natin. And despite everything na nangyari sa aking nakaraan, all my disobedience, I deserve God's wrath. Pero instead na instead na talikuran ako ng Panginoon, hindi niya ginawa. He introduced me His Son, Jesus Christ. Okay. And teach me how to live according to His way. Hindi ako tinalapunan ng Panginoon despite everything na nangyari sa akin, na ginawa ko, despite nung pagka-dead ko spiritually. Minahal niya ako, pinakilala niya sa akin, si Jesus Christ. And tinuruan niya ako para mamuhay according to His way. And so, ngayon, I live peacefully. Because I have been saved by His grace. Sabi po sa 5B, it is by grace you have been saved. So, ang Panginoon, hindi niya hinayaan na namatay tayo sa spiritually dahil mahal niya tayo, at ngayon, namumuhay na tayo peacefully dahil tayo ay kanyang sinave by His grace. And yung grace po, sa Hebrew word po, yun po ay chanan. And sa Greek word naman, charis, di ba? Ang cute naman na to. Chanan tsaka charis. Ibig sabihin ito yung kabaitan o yung favor na ibinibigay sa'yo, o ibinibigay sa isa iba. Ganon. So, ginagrant ni Lord yung undeserved natin na favor. Diba? Kahit na hindi natin deserve, pero grinant yung Panginoon sa atin because He is gracious. Kapag sabihin natin gracious, siya ay merciful, compassionate, diba? Tender-hearted, forgiving.
And sabi po ni Paul, di ba, God's love is about being saved by grace. And that is, God's love is shown in rescuing us though we don't deserve it. Okay? It is by grace. Na hindi natin deserve, pero ibinigay niya sa atin, ni-rescue niya tayo. At ngayon, tayo ay nagkaroon ng salvation. Our salvation is not because of anything we have done or are even capable of doing. It is solely a matter of God's grace. Dahil lamang po sa grasya ng Panginoon, kaya tayo may salvation, nagkaroon ng salvation. Kaya nga, salvation is by grace. Sabi po sa Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Kaya po, ang paraan lamang po, di ba, kung bakit yung mga kasalanan natin ay napatawad o na-redeem tayo sa ating mga kasalanan, ay dahil lamang po yun sa ginawa ni Jesus Christ sa cross na binayaran niya fully ang ating mga kasalanan. Hindi lamang yun hulug-hulugan, hindi lang nagbigay ng down payment, ng installment, kundi binayaran niya ng buong-buo, okay, ang ating mga kasalanan. And salvation is by God's grace. Hindi po yun dahil sa ating mga trabaho. Hindi po yun dahil sa ating mga gawa. And salvation is a free gift of God. And is not a reward. Hindi po ito reward, kundi free gift po yun. And salvation is without cost kasi nga free gift nga siya and cannot be earned. And the only way po a man can be saved is to believe on the Lord Jesus Christ. And ano lang po ang dapat natin gawin ang dapat po natin gawin? Ang gawin lang po natin para matanggap yung salvation na yun ay i-accept natin yung free gift ng Panginoon. Maniwala tayo sa kanyang pangalan, diba? And ibigay natin yung papuri, ibigay natin yung pasasalamat, ibigay natin yung glory, ibigay natin yung honor na nararapat para sa kanyang pangalan. Amen. Sa 2 Corinthians 5:17, sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Everyone is given an opportunity to become a completely new person. Totally po na nagiging bagong tao na tayo. Okay? Bagong nature tayo at may bagong buhay. And by faith, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging parte ng creation ng Panginoon, bagong creation ng Panginoon. At hinugasan tayo ng dugo ni Jesus Christ. At tayo ay naging member ng kanyang katawan. Yung sabi nga na, all things have passed. The old life is replaced by the new. And by faith, we have become new creatures with a heavenly destiny. Dahil nga tayo ay bago ng creature ng Panginoon, meron tayong destiny po natin, magpunta tayo sa heaven. So, kailangan po lang po natin tanggapin yung free gift na yun para sa ating salvation. Amen. First Peter 2:25. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. You were straying like sheep. Ano ba yung stray? Ito yung, parang nakawalang tupa. Naliligaw, pag-alagala, palaboy-laboy. Ganyan ang buhay ko, buhay mo, at buhay nating lahat bago po natin nakilala ang Panginoon. Napalayo tayo sa ating shepherd na nag-take care at nagmamahal sa atin. And ginagawa natin yung mga bagay na gusto lang natin, hindi sa gusto ng ating shepherd. At kung nagpatuloy tayo sa ganong situation, di ba yung sheep, yung mga tupa, may mga may mga wolves na kumakain sa kanila. Hindi kung nagpapatuloy sila sa pagpapalaboy-laboy, hindi kakainin sila ng wolf, mamamatay sila. Ganon din tayo, magpapalaboy-laboy tayo. Yung disaster mangyayari sa buhay natin, mamamatay tayo, mawawala tayo. Pero, sabi nga dyan, but now, you have returned to the shepherd
and overseer of our soul. Ano ba yung overseer? Yung tagapamahala, tagabantay ng ating kaluluwa. So, nandito na tayo ngayon. Okay, nandito na tayo ngayon because of His grace. We are now with the shepherd. We are not wandering off by ourselves anymore. Kasi kasama na natin ang ating shepherd. Kung ang tupa, ang shepherd niya yung tagapasok sa kanya, tayo ang shepherd natin ang Panginoon. Nakasama na natin ang ating shepherd na nagmamahal sa atin. Kasama na natin ang overseer ng soul natin, yung tagapamahala at nagbabantay ng ating kaluluwa. Kailangan po nating alalahanin yung mga nagdaang pangyayari sa buhay natin para ma-appreciate natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi natin yung ma-appreciate, hindi natin maalala yun, hindi natin ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi dahil sa kanyang grace, tayo po ay nagkaroon ng freedom. Tayo po ay nakawala sa power ng kasalanan at ni Satanas. Na-reconcile tayo sa ating Panginoon and na-save tayo to do good works. And ngayon na tayo ay na-save na, okay? Tayo ay na minsan nawala pero nahanap ng Panginoon. Kailangan tayo din, hindi na tayo mag-continue na nagre-regret tayo sa mga nangyari sa nakaraan or nakatali tayo sa nakaraan at hindi tayo makamove forward. Huwag natin i-deny yung mga nakaraan natin. Huwag tayo mamuhay na i-deny natin yung mga nangyari, mga pangyayari sa nakaraan natin. Pero, i-face natin siya, harapin natin siya, pero huwag tayong ma-stuck doon. Okay? Harapin mo siya, pero huwag tayong ma-stuck doon. Admit your past mistakes and sin. Okay? Ask God for forgiveness. Naka-learn na tayo ng lesson sa mga pangyayari na yon and mag-move forward na tayo sa ating buhay. Guided, of course, by the Word of God and the Holy Spirit. Meron man tayong may mga wrong decision man tayo na nagawa sa buhay, mga bad choices in the past. Pero huwag nating hayaan na magpatuloy tayo sa direction na yon. Okay? Huwag tayong magpatuloy sa direction na yon. Alam na natin ang katotohanan. And I hope we do. Okay? Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin kung saan tayo nag-fail. At alam na natin kung paano mamuhay differently kung mabibigyan tayo ng isa pang pagkakataon. At yung pagkakataon na yun ay ngayon na yun, kapatid. Magbago tayo from, di ba yung mga nagagawa natin before, magbago tayo ngayon. Okay? Gawin natin yung mga right decision para makarating tayo sa lugar na plinano ng Panginoon para sa atin. Amen. Kapag mamuhay tayo differently from our regrettable past, makikita natin yung future natin na magiging positively different din siya. And so, huwag natin hayaan na i-define tayo ng nakaraan natin. Huwag natin isipin na yung mga tao ay i-define tayo sa kung ano ang nakaraan natin. Na i-undermine yung future natin. Kasi tayo, despite ng mga nakaraan natin, yung past natin, we can still become who God has destined us to be. Okay? Kasi nga minsan tayo ay nawala, ngunit tayo ay nahanap ng Panginoon. So kung nakaraan, huwag nating i-deny, di ba? Harapin natin siya, pero huwag tayong mag-stick doon. Huwag tayong ma-stuck doon, huwag tayong magpagapos sa ating nakaraan. Alam na natin kung ano ang pagkakamali natin. Alam na natin kung ano ang tama sa mali. So huwag na nating balikan yung direction na yon. Mag-move on na tayo at doon na tayo sa tamang decision na gagawin natin. Amen? Kasi nahanap na tayo ng Panginoon, ay pinakilala niya sa atin ang kanyang anak, and then nabigyan tayo ng salvation. For our last life, sabi po ni John Newton, I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Ang Panginoon po, mahal niya tayo. Minahal po tayo ng Panginoon na gumawa siya ng paraan para tayo ay kanyang mahanap.
Yun ay pinadala niya ang kanyang anak dito sa lupa para ma-experience natin ang abundant life. Okay? Dito sa lupa at magkaroon tayo ng eternal life later sa kanyang kaharian pag akyat natin ng langit. Kung ikaw ay siguro pumunta na sa langit. We was blind. Minsan tayo ay naging bulag. Bulag saan? Bulag sa katotohanan. Pero ngayon namulat na tayo. Nakamulat na tayo sa katotohanan na ang ating kaligtasan ay matatagpuan lamang ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. At ang katotohanan na dahil sa kanyang amazing grace, tayo ay kanyang niligtas. Amen. Hallelujah. Let us all stand and let us sing this song. Lord, for what you have done, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay na ako sa napakabuti mo sa buhay namin. At tapat ka, O Lord, sa iyong mga pangako. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. May huling katanungan ako, mga kapatid. Ikaw ba ay nahanap na ng Panginoon? O ikaw ay nawawala pa rin, o ikaw ay nagtatago pa rin sa Kanya. Tinawag na ang iyong pangalan, ngunit ikaw ay nagre-refuse pa na lumapit sa Kanya. God is searching for you, kapatid. Gumawa siya ng paraan upang mahanap ka, tinatawag ka ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ay sagutin mo ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. Open that closed door at ay allow mo ang Panginoon na i-embrace ka. Hallelujah, hallelujah. Sa pagkakataong ito, sa oras na ito, kung ikaw, kapatid, kung first time mo dito sa aming church, or matagal ka lang nag-church dito pero alam mo na wala kang relasyon sa ating Panginoon. Alam mo na tinatawag ka ng Panginoon, ngunit ikaw ay tumatakbo palayo sa Kanya. Kapatid, kung narinig mo ang Panginoon na binubulong sa iyo, sabi niya, anak, sagutin mo ang tawag ko sa iyo. Kapatid, kung gusto mo na tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, kung gusto mong maramdaman, kung gusto mong makamit yung eternal life na ino-offer ng Panginoon sa iyo, ang salvation na ino-offer ng Panginoon, wala kang ibang gagawin, kapatid, kundi sagutin mo ang tawag niya, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Kapatid, kung yun ang gusto mong mangyari sa mga oras na ito, gusto mo na tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, kung gusto mong magbalik loob sa Kanya, kung alam mo na wala ka pang relasyon sa Kanya, kapatid, tutulungan kita, I can pray for you. Ang gagawin mo lang, taas mo lang ang iyong kamay kung nasaan ka man. Huwag kang mag-alala, walang ibang nakakakita sa iyo, kapatid. Huwag kang mahiya kasi dumaan kami. Lahat kami dumaan sa ganyan. Itaas mo lang ang iyong kamay at ipag-pray kita. Hallelujah. Thank you sa mga kamay na nagtaas. Kapatid, sundan mo lang ang aking panalangin kahit sa isip-isip mo lang. Panginoon, salamat sa oras na ito na kinausap mo ako. Lord, inaamin ko na ako ay makasalanan. Inaamin ko na tumalikod ako sa iyo. At ngayon, lumalapit ako, nagpapakumbaba. At tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at bilang aking Diyos. Salamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo.
na nagpapako ka sa cross para ako ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, tanggapin mo ako, naalay ko sa iyo ang buhay ko. At Lord, at tulungan mo ako. Kasi hindi ko kayang tulungan ang aking sarili. Dahil ako ay patay spiritually. Lord, tinatanggap kita sa aking buhay. Ngayon at magpakailan pa. Kapatid, ako na lang manalangin for you. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa kapabuhay ng mga kapatid na ito na nagtaas ng kanilang kamay. Lord, nakikita mo ang kanilang puso. Lord, sinabi mo na kahit isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa iyo, magdidiwang yung mga anghel dyan sa langit. Lord, tanggapin mo ang mga kapatid na ito at ikaw ang manguna sa kanilang buhay. Ikaw ang mag-direct ng kanilang buhay. Inialay nila ang kanyang buhay sa iyo. Ini-entrust nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Lord, salamat, Lord, sa salvation. Salamat, Lord, sa free gift, oh God. Salamat, Lord, dahil sa iyong grace and mercy, kami ay naligtas dahil sa aming mga pagkakasala. Lord, ikaw nga po ang manguna sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Nakita mo ang kanilang mga puso, God. Nakikita mo ang nangyayari sa kanilang buhay. At kung meron man silang pinagdadaanan na struggle sa mga oras na ito, sa mga panahong ito, Lord, we know na lahat naman nangyayari sa amin. Hindi mo kami dadalhin sa isang pangyayari, hindi mo kami sasamahan na lakarin ang mga pangyayari na ito. Lagi kang nandyan para sa amin. Lord, ikaw nga po ang manguna sa buhay ng aking kapatid na ito. At salamat, Lord. Salamat sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sa ginagawa mo sa kanila. Ganon din sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, oh God. You know their secret petitions, oh God. Nakikita mo ang kanilang mga itinadaing sa iyo, oh God. May you grant those prayers, oh God, according to your will alone. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kapatid na ito. And Lord, inadalangin ko rin lahat ng mga nandito sa mga oras na ito na may pinaglalaanan sa buhay, oh God. Lord, yung mga pumunta dito na nabibigat pa, no, Lord. Nasunod-sunod na mga pangyayari sa buhay. Ngunit ikaw, Lord, ang nagpapakatatag sa kanila. Lord, huwag mo kaming hayaan na ma-down. Lord, huwag mo hayaan na manlungo kami din sa mga pangyayari na to. Kasi sabi mo nga, nasamahan mo kami sa lahat ng napulos ng buhay. Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, I pray kung may mga karamdaman man sa mga oras na ito, in the name of Jesus, we claim healing upon healing. Yes. May mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas na may mga karamdaman, oh God. I-claim namin yung complete healing. Igagawad mo sa kanila, God. Sa mga panahon na to, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. And we thank you, Lord, for the salvation. Hallelujah. Marapat lamang, Lord, na ikaw ay aming sambahin, papurihan, O God, at ibabalik sa iyo ang mataas na papuri, pagsalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen. Please remain standing, mga kapatid, for our communion. I'll be reading 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Let us pray, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat, O God, dahil Ginoo
ginugunitan namin, Panginoon, 2,000 years ago, Panginoon, ang iyong ginawa sa cross ng Calvary. Panginoon, itinataas po namin ang tinapay na ito, O God, na kung saan sinisimbolo ng iyong katawan. Na siya ang binugbog, dinuraan, at nabayubay sa cross. Salamat, Panginoon, dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Your unconditional love, your sacrificial love, Panginoon. At salamat din, Panginoon, na ang kopang ito ay sinisimbolo ng iyong dugo, na kung saan ay dumaloy sa cross ng Kalbaryo. Panginoon, salamat dahil sa pamagitan ng dugong ito na siyang dumaloy sa cross ng Kalbaryo, ay siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Napatawad, Panginoon, ang aming mga kasalanan at binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan pag kami ay manampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa cross. At salamat din, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, pinangako mo, O God, na lahat, anuman yung mga karamdaman namin, O God, ay magkakaroon ng kagalingan. So, Lord, sa mga magpapartake na aking mga kapatid, O God, anuman yung mga dinaramdam nila, Lord, Lord, we claim it, O God, that you will heal them, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, and this is all our prayer in Jesus' name. Amen.
at papuri pasasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.